Muli, isang mapagpalang gabi po sa atin pong lahat, sa ating mga youth na naka-join sa ating Google Meet at ganun din sa ating live sa Facebook, sa mga makakapanood pa na mga kapatid at ilang mga kabataan sa ating online na pag-aaral ng salita ng Diyos. At para sa ating pagsisimula, tayo ay umawit dito sa naka-flash sa ating screen, sa Diyos ang luwalhati. Sa Diyos ang luwalhati, gawa'y dakila, mundo'y minahal, anak niya'y binigay, buhay alay niyang patubos sa sala, sa lahat na buksan pinto ng buhay. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Bili sa dugo, sakdal na katugsan, pangako ng Diyos sa bawat naligtas, sa sampalatayang makasalanan ay tatanggap kay Jesus ng patawan. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Bawat turo niya sa atin dakila, galak natin kay Jesus ay dakila. Ngunit talisay sa laking higit pa ating pagkamangha kung siya'y makita. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Purihin ang Diyos sa ating inawit at sa ating pagpapatuloy sa ating online na gawain. Wala pong sound, Brother Norman. Hello? Ayan.
Hello? Okay na ba? Hello? Okay na po ba? Ayan. Okay na po ba yung sound? Wala pa rin po akong naririnig, Brother Norman. Ay, saglit lang po. Um, Yan po. Yan po, okay na po. Okay. Muli ay ating purihin at pasalamatan ang Diyos sa ating inawit sa pagpapatuloy ng ating gawain online. Tayo muna ay humingi ng patnubay sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Yuko natin ating mga ulo, tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, lubos ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa napakabiyaya po na gabi na inyo pong pinagkaloob po sa amin. Sa gitna po ng maulang panahon, sa mga kaabalahan po sa buong maghapon po, maraming salamat po sa pagkakataon po na ito na biyaya na amin pong maituturing po sa amin pong pagsama-sama sa pag-aaral po ng inyong pong mga salita. Patnubayan niyo po kami habang kami po ay nagbubulay at nag-aaral po ng inyong pong mga salita. Lalo't higit po ang inyong pong anak na gagamitin na maghahayag po ng inyong pong mga salita. Pakapuspusin niyo po siya ng inyong pong banal na espiritu upang mahayag po ang inyong pong mga salita nang naayon po sa inyong pong kalooban. Ganun din po dalangin po namin ang ilan pong mga youth na di po namin po kapiling po ngayon sa amin pong pagtitipon po na ito. Ingatan niyo po sila, patnubayan niyo po sila, at patuloy dalangin po namin ang mga susunod po na magkakataon po na katulad po nito ay sila po ay amin pong makasama po. Ingatan niyo po kami, patnubayan niyo din po pangunahan ang internet connection na meron po kami, at ganoon din po sa mga makakapanood po ng amin pong live. Nawa tunay po na magbigay ito ng pagpapala po sa kanila. Maraming salamat po, Ama. At ang lahat pong ito ay amin pong isinasamo at dinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. At marahil ay di ko na siguro patatagalin ang ating susunod na bahagi ng ating online ay akin nang ibibigay sa ating tagapagturo. Marahil ay ihanda na rin natin ang ating mga puso, ang ating mga kaisipan at ang mga notes natin upang ito ay ating maisulat at mabalikan lagi. Tinatawagan ko ang ating tagapagturo, si Brother Glenn Anthony Agarao. Ayan, maraming salamat, Brother Norman, at good evening sa bawat isa sa atin. At nawa ay patuloy ang pag-iingat at pagkalinga ng Panginoon ang nararanasan natin sa ating mga buhay. At purihin po siya sa oras pong ito, sa pagkakataon po na tayo po ay makakapag-aral ng kanyang pong mga salita. At ngayon po, bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong basahin ang ating pong teksto. Makikita po natin dito po sa John chapter 6. Babasahin ko po itong verse 37. At kung atin nang nakita, ay akin pong babasahin. Sabi po, John chapter 6, verse 37. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. All that the Father giveth me shall come to me, and him that come to me I will in no wise cast out. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita, at marahil ay tayo po muna ay saglit po manalangin. Let us pray po. Amang banal na dakila at makapangyarihan po sa lahat, patuloy po kami nagpapasalamat po o Diyos sa
pag-iingat, pangunguna sa oras pong ito, sa pangunguna po sa amin. Tinulot niyo po na kami po ay makapagbulay ng inyo pong mga salita. Amang banal, hinihiling po namin ang banal na Espiritu siyang kumilos po sa aming mga puso't isipan. Patawarin niyo rin po kami sa anumang pong mga kasalanan. At nawa po, Ama, masilayan po namin ang inyong pong kabutihan, ang inyong pag-ibig sa pamamagitan po ng inyong mga salita. I-bless niyo rin po ang mga kapatid na kasama namin sa aming pong Facebook Live at ang mga dadatnan po ng mensahe po sa oras po ito. Kung natin ay samutiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Ang ating pong mga binasang talata, ito po ay ang nagsasalita po dito walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus mismo. Si Jesus Christ, siya po ang nagsasabi at nagbigay po ng mga salitang ito. At ang kanya pong mga kausap ay ang mga Hudyo, no? Yung mga Jews. Actually, kung titingnan po natin ang buong chapter 6, ito po yung mga Hudyo na naranasan po nila ang malaking himala o kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapakain ng Panginoong Hesus sa 5,000 na kalalakihan. Wala pa doon ang mga kababaihan at ang mga bata. At after pong mangyari yon, ang Panginoon ay sinabi niya sa kanyang mga alagad na lumulan sila sa isang bangka at lumipat sa kabilang ibayo. At eto na nga, sinundan po siya ng maraming mga Hudyo, kabilang na yung mga nakakain. At hinarap nila ang Panginoon, ang ating Panginoong Hesus. At habang kinakausap nila ang Panginoong Hesus, ito po ang mga salitang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanila. Sabi po niya, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. At dito po sa oras pong ito ating pong titingnan, ating pong tutunghayan sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Ang mga sinabi po ng ating Panginoong Hesus dito, sabi niya, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Number 1 po, gusto ko pong makita natin, sa ating Panginoong Hesus, kailanman po, kung tayo po ilalapit sa Kanya, hindi po tayo mapapahiya. No? Ang sabi po niya sa 37, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Naranasan na po ba natin na tayo po ay lumapit sa isang tao dahil tayo po ay nangailangan? No? Tayo po ay mayroong pong sabihin po nating gustong ilapit. Halimbawa, bilang mga estudyante, biglang nagpa-quiz ang teacher at ang sabi niya ay maghanda ng papel, tapos lumapit tayo sa ating kaklase. At ano po yung ating naranasan? Possible na binigyan tayo, ngunit may mga nakikita rin ako, no-observe na may mga estudyante rin napapahiya sila. No? Kahit lumapit sila dun sa kanilang sabihin ng best friend, kaibigan. Kasi ang tao, hindi niya maibibigay lahat ng ating mga kailangan. Ngunit ang ating Panginoong Hesus, ang sabi niya, in Jesus, you will never be ashamed. Hindi tayo makapahiya. Kung lumapit tayo sa Kanya, kung tayo po ay magtitiwala at sasampalataya sa Kanya, ang sabi ng Panginoon, hindi niya tayo papahiyain. Diba napakaganda po noon? Napakabuti ng Panginoon. Ang sabi nga sa Romans chapter 10 verse 11, gusto ko pong basahin ng talata pong ito. Romans chapter 10 verse 11. Ang sabi po, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng sa kanya'y
nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya. For the scripture said, whosoever believe on him shall not be ashamed. Ang sabi po niya dito, hindi mapapahiya. Ang ibig pong sabihin po dyan, hindi tayo tatanggihan ng ating pong Panginoong Jesus. Isaiah chapter 54. Gusto ko rin pong basahin natin. Sa Isaiah chapter 54, 4 and 5, ang sabi po rito. Isaiah chapter 54, verses 4 and 5. Ang sabi po, huwag kang matakot, sapagkat ikaw ay hindi mapapahiya o malilito ka man, sapagkat hindi ka malalagay sa kahihiyan, sapagkat iyong kalilimutan ang kahihiyan ng iyong kabataan at ang pula sa iyong pagkabaho at hindi mo maalala pa. Sapagkat ang may lalang sa iyo, ang iyong asawa ang Panginoon ng mga hukbo ay kanyang pangalan. At ang banal ng Israel ang iyong manunubos, ang Diyos ng buong lupa, tatawagin siya. Kaya dito po, no, sabi po, huwag kang matakot sapagkat ikaw ay hindi mapapahiya o malilito man, sapagkat hindi ka malalagay sa kahihiyan. No? Kaya nga dito po sa mga talatang ito, papatunay na kung tayo lalapit sa ating Panginoong Sus, in Jesus, you will never be ashamed. Hindi po niya tayo papahiyain. Kahit anuman po ang ating pong kalagayan, kahit anuman po ang ating pong sitwasyon, kung tayo po'y lalapit sa Panginoong Sus, kailanman ay hindi po tayo mapapahiya po sa Kanya. Pangalawa po, balikan po natin ang ating pong pinag-aaralan. John chapter 6, verse 37. Ang sabi po rito, at ang lumalapit sa akin, ang sabi po ng Panginoong Sus, sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Pangalawa po, in Jesus o sa ating Panginoon, hindi ka po niya ipagtatabuyan o hindi ka niya tatanggihan. No? Dito po makikita natin mga kapatid, kung tayo po ay lalapit sa Kanya, una, hindi tayo mapapahiya. Pangalawa, hindi niya tayo tatanggihan. Hindi niya tayo ipagtatabuyan. Tatanggapin niya tayo sa anumang pong ating kalagayan. We are accepted in Christ. Ang sabi nga po ng mga salita po ng Diyos. Sa Panginoong Sus, welcome ang lahat. Sa Panginoong Hesus, iniimbita po niya ang lahat. At sa Panginoong Hesus, wala po siyang tatanggihan sa lahat ng mga lumalapit sa Kanya. Parang si Haring David, no? Kasi si Haring David, larawan po siya ng ating Panginoong Hesus sa Matandang Tipan sa 1 Samuel chapter 22. Marahil ay basahin po natin. Si David po, nung panahon na siya ay inuusig ni Saul, na hari ng Israel, bago po siya naging king sa Israel. Unang Samuel chapter 22 po, verse 1 and 2. Siguro basahin ko po dito sa ating pong screen. Sabi po, umalis nga si David doon at tumakas sa yungib ng Adulam, at nang mabalitaan ng kanyang mga kapatid at ng sambahayan ng kanyang ama, kanilang nilusong siya roon. Verse 2. Ang sabi po, at bawat isa na napipighati, at bawat isa na may utang, at bawat isa na may kalumbayan, ay nakipisan sa kanya. At siya'y naging punong kawal nila, at nagkaroon siya ng may 400 tao. No, ito yung experience naman sa panahon ni King David. Si King David po, nung panahon na inuusig siya, hinahanap siya, hinahantin siya ni Haring Saul.
sapagkat siya ang pinili ng Diyos upang maging kahalili po niya. Pumunta po siya sa isang yungib o sa isang kuweba, no? At ang pangalan ng kuwebang yon ay Adulam. At nang mabalitaan ng kanyang mga family members, mga sambahayan na pumunta siya roon, sinundan siya. At hindi lang po yung kanyang mga kamag-anak. Pumunta rin yung iba't ibang mga tao. Sabi po diyan, yung mga napipighati, yung mga may utang, yung mga may kalumbayan, yung mga itinapon ng lipunan. Nung lumapit sila kay King David, ano pong nangyari? Winelcome sila at nakipisan sila sa kanya. Ganyan po ang kalagayan natin sa ating pong Panginoong Hesus. Tayo po ba'y napipighati? Tayo po ba'y maraming mga problema? Tayo po ba ay may mga binibitbit? Minsan tayo yung na sabihin po nating cast out or mga tinatanggihan, ipinagtatabuyan ng lipunan, sinasabihan ng lipunan na wala ng pag-asa, sinasabihan ng lipunan na wala ng kinabukasan. Pero ano pong makikita natin dito? Sa ating pong Panginoong Hesus, kagaya ng experience po nila kay King David, welcome po ang lahat. Sa Kanya po lahat ay may pag-asa. Sa Kanya po lahat ay mayroong pagkakataon. At sa Kanya po ang lahat ay welcome. Lahat po ay Kanya pong tinatanggap. Hinding-hindi po niya ipagtataboyan at tatanggihan ang sino mang pong lumalapit sa Kanya, sa ating pong Panginoong Hesus. Pangatlo po, una, nakita po natin sa ating Panginoong Hesus, hindi tayo mapapahiya kung lalapit po tayo sa Kanya, magtitiwala tayo sa Kanya, sasampalataya po tayo sa Kanya. Pangalawa, sa Panginoong Hesus, hindi po niya tayo ipagtatabuyan, hindi niya tayo tatanggihan. Welcome po ang lahat sa ating pong Panginoong Hesus. At balikan po natin ang ating pong pinagbubulan. John chapter 6 po. Basahin ko po ito pong verse 37. Sabi po, at ang lahat ng binibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan na hindi ko itataboy. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. Dito po makikita natin ang sabi ng Panginoong Hesus, ang mga lumalapit po sa Kanya, ang Kanya pong kalooban, ang Kanya pong gusto, ang gusto ng Ama, walang sino man ang mapapahamak. Walang sino man ang maiwawala. Kaya nga sa ating Panginoong Hesus, in Jesus, we will never be lost. We will never perish. Hinding-hindi po niya tayo bibitawan or maiwawala. Mayroon pong assurance, mayroon pong kasiguraduhan sa Kanya. Hindi kagaya po ng mga ibang mga sekta o relihiyon. Ang sasabihin po nila, maging miyembro tayo sa kanila pong sekta o sa kanila pong relihiyon, maliligtas tayo. At kapag naman nakagawa tayo ng bagay na hindi nakalulugod sa kanila at kanilang aalisin yung pangalan natin, hindi na tayo ligtas. Ganoon din po yung sinasabi ng iba. No? Na kapag tayo ay nagkamali, nagkasala, aalisin ng Diyos ang ating kaligtasan. Pero dito malinaw po sa mga talatang binasa natin. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang lumapit sa Kanya, ang nagtiwala sa Kanya, ang sumampalataya sa Kanya, kailanman, anong sabi po rito? Sabi po, huwag kong iwala, ang sabi niya huwag kong iwala ang anuman. Sa English, ang ganda po which He had given to me, sabi po niya, that of all, sabi niya, at ang lahat which He had given me, I should lose nothing. No, sabi niya, ang lahat
nang ibinigay ng Diyos? All? I should lose nothing. Dito po makikita natin, sa ating pong Panginoong Hesus, mayroong kasiguraduhan. Sure, sigurado, sealed ang ating pong kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Sinabi din po niya yan sa John chapter 10, verse 27 hanggang 29. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesus, siya po nagsasalita rito, ang sabi po, pinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila agawin ng sino man sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila sa akin nagbigay, ay lalong dakila sa lahat, at hindi sila maagaw nino man sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Napakalinaw po sa mga talatang ito. Sabi ng Panginoong Hesus, ang kanyang mga tupa, yung mga ligtas, yung mga sumampalataya sa kanya, kailanman ay hindi, walang sino man ang mapapahama. Makakaagaw sa kanyang mga kamay. At double, ano po yan? Double security yan. Kasi sa kamay ng ating Panginoong Hesus at sa kamay ng Ama. Sapagkat siya at ang Ama po ay iisa. Ibig kong sabihin po rito, sa ating Panginoong Hesus, in Jesus, we will never be lost. We will never perish. Kailanman po ay hindi tayo mapapahama. Mayroon po tayong kasiguraduhan. Mayroon po tayong assurance, surety sa atin pong kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po mga kapatid, mga youth, ito po ang benepisyo sa ating Panginoong Hesus. Ito po ang napakaganda. Ito po, ganito po kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus sa atin. Ang lumalapit sa Kanya, una nakita natin, hindi po siya mapapahiya. Pangalawa, hindi po siya ipagtatabuyan, hindi siya tatanggihan ng Panginoon. Ang lumalapit sa Panginoon, kailanman hindi po siya bibitawan, hindi po siya mapapahamak, hindi po siya mapupunta sa kaparusahan, kundi meron po siyang kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan. At alam niyo po, lastly po, sa ating pong Panginoong Hesus, kapag natutunan po natin lumapit sa Kanya, in Jesus, you will never be the same again. Sa ating pong Panginoong Hesus, hinding-hindi ka na magiging kagaya ng dati. Kasi ang sabi po niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi po ng Panginoon, 2 Corinthians 5:17, ang sabi po rito, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na narito sila'y pawang naging mga bago. Dito mga youth, ang sabi po ng ating Panginoon, sabi niya sa kanyang mga salita, ang sino mang na kay Kristo, ibig sabihin, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, ang sino mang lumapit sa ating Panginoong Hesus, ang sino mang pong mayroong faith, pananampalataya sa Kanya, hinding-hindi na po siya kagaya ng dati. Siya'y bagong nilalang na. Una, sa paningin ng Diyos, sapagkat ibinibihis ng Diyos ang kabanalan ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga isa na siyang bagong nilalang. Kaya nga po ang sino mang pong lumapit sa Panginoon, magkakaroon po ng malaking pagkakaiba, pagbabago. Hindi po dahil binabago natin ang ating sarili. Hindi po dahil nagsisikap tayong maging banal, magsisikap tayong mabuting gawa, magsisikap tayong magbago. Hindi. Kundi ang sabi rito, babaguhin siya ng ating Panginoon. Ang Panginoon mismo ang babago sa isang taong lumapit sa Kanya.
Kaya nga po, dito nakita natin, una, sa ating Panginoong Hesus, hindi po tayo ipapahiya. Sa ating Panginoong Hesus, hindi po niya tayo ipagtatabuyan at tatahiyan. Sa ating Panginoong Hesus, hindi po niya tayo bibitawan at maiwawala at mapapa. Hindi po. Kundi meron po tayo kasigurado. At sa ating Panginoong Hesus, hindi na tayo magiging kagaya na magkakaroon na po ng bagong pagkatao. Kaya nga ano po ang challenge nito sa atin? Ang challenge po nito sa atin, alam po natin, ang sabi po dito sa verse 37, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. Gusto ko pong tingnan natin yung word na magsisilapit sa akin. Pansinin po ninyo, hindi po sinabing lumapit sa Ama. Hindi po sinabing lumapit sa isang sekta. Kundi kanino po? Sa isang person. Nakadirect po siya. Kanino po? Sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, imbitasyon ng ating Panginoong Jesus, sabi niya sa Matthew chapter 11, verse 28, ang sabi ng Panginoon, Matthew 11:28, gusto ko pong basahin ng talatang ito. Ang sabi po, magsiparito kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingan. Ang sabi ng Panginoong Jesus. Lumapit tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya. Kaya nga po, kung ating pong titignan ng ating pong pinag-aaralan dito po sa John chapter 6, ang mga lumalapit po sa ating Panginoong Jesus, ang sabi po, sila'y inilalapit ng Ama. Actually, dito makikita po natin, pagkilos po ito ng Diyos sa buhay po natin. Actually, number 1, work po, the work of the Holy Spirit. Sa John chapter 16, verse 7 and 8, ang banal na Espiritu po ang tumutulong sa atin. Ang kumikilos sa ating mga puso upang tayo lumapit sa Panginoong Jesus. Sapagkat isa po sa kanyang mga ministry, verse 7, ang sabi po rito, dahil may sinasalita ko sa inyong katotohanan, nararapat na ako yumaon sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paparito sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susubuin ko sa inyo. Ang ating Panginoong Jesus po ang nagsasalita dito. At yung sinabi niyang mga aliw dito, walang iba kundi ang Holy Spirit. Ang banal na Espiritu. At ito po ang kanyang ministry. At siya, pagparito niya, verse 8, ay kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at sa paghatol. Kaya nga dito po, pagkilos ito ng banal na Espiritu. No? Ang sino man na nakaka-realize ng kanyang pagiging makasalanan, pagkilos pala yan ng banal na Espiritu. Ganon din sa John chapter 14, verse 26, ang sabi po rito. Datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagayang Espiritu Santo na susugurin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Siya po ang nagtuturo sa atin upang ating maunawaan ang mga salita ng Diyos. Actually, binanggit din po yan dito sa talatang ating mga sinabi. Pinag-aaralan. Ang sabi po niya, verse 44 po, or verse 45, basahin ko. John 6:45, nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. John chapter 6 verse 44. O verse 45, then sabi po, nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. At ang bawat nakarinig sa Ama at natuto ay lumalapit sa akin. Meron po akong gustong tingnan po rito, bigyan ng diin. Sabi po niya, therefore that hath heard and had learned
Gusto ko magdala po natin yon, yung heard at saka yung learn. No? Ang ibig palang sabihin po nito, yung nakarinig sa Diyos, ang ibig pong sabihin niyan kapag narinig natin ang mabuting balita ng kaligtasan sapagkat sa ganyan po tayo tinatawag ng Diyos. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 14, ganito ang pagtawag ng Diyos sa panahon natin. Sabi po, 2 Thessalonians chapter 2 verse 14. Sabi, sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kalawalatian ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos, tinatawag niya ang lahat kapag naririnig natin ang gospel. Ano po ba ang ebanghelyo? Ano po ba ang mabuting balita? Ito po ang mabuting balita. Sa 1 Corinthians chapter 15, ang sabi po, verse 3, sapagkat ibinibigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Sa tuwing ating palang naririnig na si Jesus ay namatay, siya'y inilibing at muling nabuhay dahil sa ating mga kasalanan. Pagtawag po yun ng Diyos sa bawat isa. Ang Diyos ang tumatawag sa atin. Hindi po yung nangangaral, hindi po yung nagsasalita, kundi ang Diyos ang siyang tumatawag sa atin. Kumikilos po ang banal na Espiritu. At tinatawag tayo ng Diyos. At dito sa pagtawag na ito, sa ating pakikinig, yung heard, yung pakikinig, sumisibol, nag-uumpisa ang pananampalataya. Sabi nga po niya sa Romans chapter 10 verse 17. Sabi po, Romans 10:17. Kaya nga ang paniniwalay nang gagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Napakalinaw dito. Mag-uumpisa ang pananampalataya kapag narinig natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Kapag nabasa natin sa kanyang mga salita na si Jesus ay namatay para sa atin. Siya ay inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ang Holy Spirit kumikilos po siya. At ang Diyos Ama ang tumatawag po sa atin sa pamamagitan ng mabuting balita ng kaligtasan. Yun po yung part ng heard. Kapag naririnig natin at sumisibol po ang pananampalataya. Ano naman po yung learn? Ang sabi po niya dito sa John chapter 6, balikan po natin. Yung pong verse 45, ang sabi po. John chapter 6 verse 45. Nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos, ang bawat nakarinig sa Ama. Nakita natin kung paano yung heard. Ito po yung mabuting balita ng kaligtasan. At dahil dito, nag-umpisa ang pananampalataya. At pangalawa, sabi po niya, at natuto ay lumalapit sa akin. Yung word na learn, hindi lang pala siya heard, kundi learn. No? Meron siyang listening at saka learning. Ibig pong sabihin po nito, response. Ibig pong sabihin nito, decision. Ang ibig pong sabihin pala, nung narinig natin ang gospel at natuto tayo, ibig pong sabihin niyan, nag-respond tayo. Ibig pong sabihin niyan, nag-decide po tayo na tanggapin si Jesus bilang ating pong sariling tagapagligtas. Ang ating pong Panginoon, ayaw niyang ipilit sa atin ang isang bagay na ayaw natin. Ibig pong sabihin ng Panginoon, binigyan niya tayo ng free will, malayang pagpapasya. Hindi po akong makakapag-desisyon sa inyo.
Hindi po ang makakapag-desisyon sa inyo ang inyong family members. Tayo po ang magdidesisyon. Kaya nga yung word po dito na nakarinig at natuto, ibig pong sabihin nun, nagdesisyon na sumampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. Yun po yung ibig sabihin ng learn of the Father. Nag-decide, nagpasya, natanggapin po ang Panginoong Hesus bilang kanyang sariling tagapagligtas. Sapagkat tayo po sa ating natural na kalagayan, tayo po ay makasalanan. Sabi nga po, ang ating Diyos ay banal. First Samuel chapter 6 verse 20. Gusto ko pong basahin po ito. Ang ating Diyos ay banal. Hindi po niya kinukonsinti ang kasalanan. Kaya may tanong po rito. Unang Samuel chapter 6 verse 20. Ang sabi po niya, at ang mga lalaki sa Beth-Semes ay nagsabi, sino ang makatatayo sa harap ng Panginoon dito sa banal na Diyos? At sino ang kanyang sasampahin mula sa langit? No? Sabagat tayo po'y merong Diyos na banal. Hindi po niya kinukonsinti ang kasalanan. At wala po sa kasalanan, malaki o maliit, marami o kaunti. Ang kasalanan po sa Diyos ay kasalanan. Kahit gaano man po natin tignan niya, sa Diyos po ang kasalanan ay kasalanan. Sapagkat siya po ay banal, wala pong bahid ng anumang pong kadiliman na kasalanan. At hindi po niya yung kinukonsinti. At ang Diyos ay galit po siya sa kasalanan. At nakakalungkot po, tayo pong lahat ay makasalanan. Ayon po sa Romans 3:23. Ang sabi po ng salita ng Diyos, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At sa natural nating kalagayan, Romans 6:23 ang sabi po roon, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon. Sabi po, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sa ating natural po na kalagayan, kinamumuyan ng Diyos ang ating kasalanan. Ngunit mahal po niya ang taong kanyang nilalang. Kaya sabi nga po niya sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sa kanya'y sumampalataya, upang ang sino sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang kailangan po natin ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, walang ibang paraan, kundi siya lamang, walang ibang daan, kundi siya lamang. John chapter 14 verse 6. Sabi po ng ating Panginoong Hesus, ako ang katotohanan, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan. At ito'y sa pamamagitan po ng pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. Ang sabi po sa niya sa Romans chapter 10 verse 8 and 9. Gusto ko pong basahin po ang talatang ito. Kung tayo po yung magdidesisyon na sumampalataya po sa Kanya, at ito po ang ating gagawin ng sabi po. Sapagkat datapot anong sinasabi nito, ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso, sa makatuwid bagay ang salita ng pananampalataya na aming ipinapangaral. Sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig na si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka, sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Ano pong ibig kong sabihin nito? Ibig kong sabihin nito ay pananampalataya sa Panginoong Hesus at pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sa pamamagitan ng isang panalangin. Sabihin natin, Panginoong Hesus, ako po ay nagsisisi sa aking mga kasalanan. At sumasampalataya po ako na ikaw ay namatay doon sa krus. Ikaw po yung nilibing at muling nabuhay.
upang bayaran ng aking pagmamahal. Sa oras pong ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling Diyos. Kung tayo po ay nagdesisyon at tayo sumampalataya sa Panginoon Jesus. Ano pong sabi ng Panginoon Jesus? Kailanman hindi kanya ipapahiya, hindi kanya tatanggihan, hindi kanya ipagtatabuyan, at kailanman hindi ka mapapahamak at hindi kanya maiwan. Sapagkat ikaw ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. At sa pagkakaloob niya ng buhay na walang hanggan na ito, kagaya po ng naging points natin kanina, you will never be the same again. Unti-unti po tayong babaguhin ng Panginoon. Hindi po niya tayo babaguhin. Hindi po natin babaguhin ang ating sarili. Hindi po natin babaguhin ang ating pag-uugali. Ang Diyos po ang magbabago sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu mananahan sa bawat mananampalataya. Aling hindi po ito instant. Ito po ay paunti-unti. Ngunit ang importante, mayroon pong pagbabago. Sapagkat ito rin po ay senyales. Ito rin po ay mga tanda na totoo ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Kaya muli ko pong babasahin ang ating pong teksto. Sabi po, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itatanggap. Meron po ba sa atin ngayon na wala pang tunay na paglapit sa Panginoon? Hindi pa siya sumasampalataya sa Panginoon Jesus. Ito ang pagkakataon upang lumapit sa at sa paglapit natin sa Panginoon, naway dalhin po natin ang pananampalataya sa Kanya. Sumampalataya tayo na siya'y namatay dun sa krus. Siya'y inilibing at muling nabuhay para sa ating pong mga kasalanan. At sa mga oras pong ito, sa sino man pong sumampalataya na sa ating Panginoon, tingnan natin ang ating buhay. Dahil sa ating Panginoon, unti-unti tayong babaguhin at unti-unti niya tayong tutulungan sa pagbabago. At meron din po itong challenge sa atin, no? Bilang mga mananampalataya. Ito yung lalo din tayong lumapit at lalo tayong mapalapit sa ating Panginoon. Kaya nga po, nawa po sa mga salita nito na ating narinig, magdesisyon tayo na lumapit sa ating Panginoong Jesus. Take note, lumapit tayo sa Panginoon, sa isang persona, kay Jesus Christ. Sapagkat kailanman, hindi niya tayo tatanggihan, hindi niya tayo ipagtatabuyan, at hindi tayo mapapahamak kung sasampalataya tayo sa Kanya bilang ating sariling Panginoon at tagapagligtas. At sa ating pong mga sumampalataya na, isa rin po itong hamon sa atin na ang buhay, ang bagong buhay na ipinagkaloob ng Panginoon ay makita sa atin. Hindi dahil binabago natin ang ating sarili, hindi po. Ito'y biyaya din pong galing sa Diyos sapagkat tayo po'y unti-unting babaguhin niya sa kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu. Kaya nawa po, naging malinaw ating pag-aaral at tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan, maraming salamat po sa inyo pong mga salita, sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong pagkipig sa amin. Nakita po namin na ang sino man pong lalapit sa aming Panginoong Jesus, kailanman ay hindi po niya tatanggihan, ipagtataboy niya, kundi buong puso po niyang tatanggapin at buong puso po niyang pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. At tulungan niyo po ang sino man po sa amin na wala pa pong relasyon sa aming Panginoong Jesus. Tulungan niyo po siya na marinig po niya, ngayong narinig po niya ang mabuting balita ng kaligtasan. Na natutunan po niya ang magdesisyon na tanggapin po ang aming pong Panginoong Jesus bilang kanya pong sariling tagapagligtas. Maraming salamat po. Naway pagpalain niyo pong bawat isa, pagpalain niyo pong bawat isa sa aming nakinig, pagpalain niyo po ang inyong mga salita. At ito pong lahat ay aming samutiling, samutamin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Sige po, siguro bago ko po ibigay sa ating pong MC, kung meron tayong question,
dito sa ating naging pag-aaral ay open po tayo sa ating pong question and answer. Lalo-lalo na po dito po sa ating mga kasama sa ating pong Google Meet. Ganoon din po sa ating pong Facebook Live, pwede nyo pong i-type po ang inyong pong tanong at babasahin po natin. Sige po, open na po tayo sa question and answer. Meron po ba tayong question? Last call po kung meron po tayong question, mga kapatid. Okay, sige po. Siguro ang silence po yan, nawa po ay naging malinaw po ang ating pong pag-aaral. At ibalik ko na po sa ating pong MC. Good evening and God bless po sa bawat isa. Purihin ang Diyos at ating pasalamatan sa ating napakinggan na mensahe mula sa salita ng Diyos, kung paanong sa ating paglapit sa Panginoong Jesus, dadalhin niya tayo sa kaligtasan mula sa nakaambang kapahamakan. At nakita natin kung paanong sa ating pong paglapit sa ating Panginoon ay kailanman ay hindi niya tayo itataboy. At patuloy nawa ang mga mensahe ng salita ng Diyos ay tumimo sa ating mga puso at makita sa ating pong pamumuhay. At ito'y patuloy na lumago tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. At kung wala na tayo mga katanungan, tayo muli ay magwakas sa panalangin. Let us pray. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa mga lumipas po mga sandali na inyo pong pinagkaloob po sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa mga salita po na nahayag po, na tunay po na nagbigay po ng linaw po sa amin, na tanging sa paglapit lamang po sa amin pong Panginoong Hesus, tunay na masusumpungan po namin ang biyayang kaligtasan at buhay na walang hanggan. At sa amin pong paglapit din po sa Kanya ay unti-unti po sa inyo pong biyaya ay patuloy na kami po ay makasunod po sa inyo pong kalooban at kayo po ang babago po sa puso ng bawat isa po sa amin. At kailanman po na sa amin pong paglapit po sa amin pong Panginoon ay patuloy na kayo po ay nakahanda na makinig at kailanman ay hindi ipagtataboy. Maraming salamat po sa mga katotohanan po na ito na amin pong narinig, at kung sa mga oras po na ito meron po sa amin pong bilang sa Google Meet at maging sa mga nanonood po sa live na hanggang ngayon ay wala pa pong katiyakan ng kanya pong kaligtasan. Sakaling siya po ay abutan ng kamatayan at wala pa po siyang kasiguraduhan kung saan mapupunta ang kanyang kaluluwa. Nawa ay mangusap po ang inyong pong mga salita sa mensahe po ng mabuting balita ng kaligtasan na si Jesus ay namatay doon sa krus, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw upang bigyan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan ang sino mang sasampalataya sa Kanya. Nawa ay makita niya ang kanyang kalalagayan ng isang makasalanan na papunta sa walang hanggang kaparusahan. Ngunit may pag-asa sa amin pong Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, sa Kanyang ginawa dun sa krus, ay maaari niyang masumpungan ng kaligtasan na ito at kailanman ay hindi po siya mapapahamak dun sa walang hanggang kaparusahan. Maraming salamat po
sa inyo pong anak din po na ginamit, na naghayag po ng iyong mga salita. Ang patuloy po naming panalangin ay patnubayan niyo po, pangunahan niyo po ang kanya pong buhay at ang kanya pong buong pamilya. Maging ang mga kapatid na mga kabataan din po na hindi po namin nakapiling, patuloy po na aming pong dalangin na pangunahan niyo po sila. Maging kina Brother Wilson, Brother Jan, ngayon po nasa Valenzuela po, na nagkaroon po ng home Bible study sa tahanan po nila Brother Redan, ay patuloy na kayo po mag-ingat, manguna, maging sa kanila pong pag-uwi. Maraming salamat po, Ama, at nawa tunay na ang gabi po na ito ay napagpala pong lahat at dalhin po namin sa amin pong buhay ang mga natutunan po namin sa mga oras po na ito. Ingatan nyo rin po ang bawat isa po sa amin sa mga natitirang oras po sa gabi pong ito. At ang lahat pong ito ay amin pong isinasamo at idinadalangin sa tanging pangalan lamang po ni ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Good evening and God bless sa ating lahat. Good evening and God bless sa ating lahat.